Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, susubukan naman natin ang Jayco J7 SHS Comfort. Ano, ready ka na? Parati naman eh, tara na! Nito ay 1.5-liter turbo gasoline engine plus electric motor. Ang engine power nito ay 105 kilowatts at ang engine torque naman ay 215 Nm. Ang drive motor power nito ay 150 kilowatts at ang drive motor torque naman ay 310 Nm. 18.3 kWh ang battery capacity nito at 1,488.8 kilometers naman ang range. Classy and stylish crossover ba ang hanap mo? Yung hybrid para matipid sa gas, matulin at syempre walang coding. Tingnan nyo itong Jayco J7. Sa unahan pa lang, European ang datingan. Meron siyang mga vertical chrome strips sa malaking grille. Boxy yung mga design cues dito, simula sa katawan, sa DRLs, sa projector na headlights, at sa fog lights. Boxy na sosyalin. Ito yung entry-level na J7. Konti lang yung difference niya doon sa top of the line na i-mention na lang namin along the way. Wala tong ADAS or yung Advanced Driver Assist System, pero yung premium naman meron. Meron din tong parking sensor sa unahan at saka provision para sa 360 cam. Pero yung premium, meron talagang 360 cam. Sa sides, black out lahat ng pillars. Power folding yung side mirrors na may turn signal light. Ang standout dito yung pintuan or missing pala kasi wala yung mga door handles. Pero pag lumapit ka naman dito, dala mo yung susi, mag-unlock naman yan at lalabas din siya. May roof rails, matte black body moldings, nasa passenger side yung saksakan ng charger. Nasa driver side naman ang lagayan ng gas. Ang style ng gulong pang EV na wala masyadong butas pero mas maganda yan para mas maganda yung airflow para mas matipid ka sa gasolina. Ang size ng gulong 235/50 R19. Yayamanin yung dating sa likod, medyo makitid lang yung greenhouse pero malapad naman sa baba. Simpleng-simple lang yung design pero malakas yung dating. Meron siyang LED taillights na merong checker design pati yung signal lights. Napakalinis ng spoiler na may third brake light. Meron tong reflectors on both sides at may silver accent sa bumper. Automatic tailgate yung premium variant. Pero pareho naman silang napakaluwag ng space. Very usable to sa family. Tapos 60/40 folding pa yung second row seats. Usable na usable din to kasi ang daming mga sabitan. Dito sa tailgate mismo meron, sa mga sides marami, tas may ilaw pa to sa driver side. Sa ilalim naman nito, meron siyang tire sealant at saka maraming compartments para sa kung ano-anong mga bagay mo. Dito na rin nakalagay yung charger para sa hybrid system mo. Pagpasok mo ng sasakyan, ang una mong hahanapin, lalagyan ng susi o kaya start-stop button. Hindi mo makikita yan dito kasi hindi mo na kailangan. Actually, pagpasok mo dito, ilagay mo lang sa drive, magpreno ka, automatic na umaandar na yung sasakyan. Pero importante nga pala, dapat naka-seatbelt ka ha. Kasi pag hindi ka naka-seatbelt, hindi rin to aandar. Sosyal na sosyal din ang interior dito. Simple kasi puro black siya, pero ang dami kasing mga kakaibang design na subtle lang siya, pero nga napakasosyal. Kunwari, sa ibabaw leather to, meron siyang gray na stitchings. Yung mga aircon, meron siyang mga chrome metallic na accents. Sa bandang gitna naman, meron siyang parang diamond na design na leather din to ha. Sa bandang ilalim naman nun, merong piano black finish na merong mga patterns na mga iba-ibang shape. Sa ilalim nun, yun ay yung regular na plastic ng kotse. Same din naman sa mga sidings nito, yung mga door handles, silver na accents, may mga leather din, tsaka malinis na malinis yung design. Ang manibela naman, leather wrap. Meron siyang mga piano black finish, silver accents. Yung left side controls para sa cruise control, pag premium adaptive cruise control yan. Sa right side naman controls para sa infotainment system. Ang instrument cluster naman full screen at apakalaki ha. Sa left side, pwede mong palit-palitan yung mga information. Sa gitna, nandyan yung picture ng kotse, tsaka speedometer. Sa right side naman, meron siya yung parang tachometer na pang EV. So, yung power yung nandito at tsaka kung ano yung umaandar sa infotainment system mo. Ang infotainment system naman, Diyos ko, napakalaki talaga as in 14.8
inches to. Ang laki-laki talaga. Kaya pag nag-Android Auto ka or nag-Apple CarPlay ka, yung buong screen ang laki ng navigation. Kaya hindi ka maliligaw dito. Kitang-kita mo lahat. Yung mga controls ng aircon, nandito na rin sa screen. Nasa babang part lang siya, so madali lang siyang hanapin. Tsaka, madali lang din naman pindutin. Kompleto rin to, merong Bluetooth, USB, at saka lahat ng settings para sa sasakyan, dito mo rin makikita. So, kunwari, yung driver assistance, meron kang gustong baguhin, so pindutin mo lang siya, tapos lalabas na siya dito. Yung sa new energy settings mo, dito rin. So, makikita mo kung ano yung power saving mode ng kuryente yung gusto mong gamitin. Pero, gumagana naman lahat yan automatically ha. Pero kung gusto mo lang kalikutin, at least nandito siya. Malinis na malinis din, pati yung center console. Kasi ang nandito lang, no, open compartment sa bandang unahan, may dalawang cup holder sa gitna. Yung mga buttons dito, yung automatic para to sa aircon, modes ng kotse, so yun yung sport, normal, at saka eco mode. Etong lock, ito yung lock ng pintuan. So, pwede mong i-unlock or lock yung pintuan na nandito. Hazard switch, nandito rin. Meron din ditong EV at saka HEV mode kasi pwede mong i-control kung ano yung gusto mong gumana sa sasakyan. Kunwari, full charge ka naman, gusto mong electric lang yung gumana para hindi ka nagagastos ng gasolina. So, pindutin mo lang yung EV. Pero kung gusto mo naman na, kunwari, malayo yung pupuntahan mo, kailangan mo ng gas at saka ng electricity, so pwedeng i-hybrid electric vehicle mode mo. Para kunwari, nasa expressway ka, so gagana yung gasoline engine mo para mas efficient kasi siya dun sa mga high speeds. Pero pagka kunwari biglang nag-slow down ka, may city kang dadaanan, automatic na siyang magsuswitch sa electric vehicle mode kasi dun naman mas magaling yung electric motor pagka kunwari stop and go traffic or low speeds. Ang center armrest naman nito, ang bukasan, so pag ganun siya, pabulat-lat. May pa left tsaka merong pa right. Tapos yung loob niya sobrang laki. As in, pwede mo nang gawing cooler kasi meron na rin siyang vent ng aircon doon sa baba. So, lalamig talaga yung mga drinks mo sa loob nito. Sa ilalim, meron pa tong malaking lalagyan ha. Meron dong USB Type-C, Type-A, tsaka meron pang power supply. Sobrang komportable naman ang mga upuan nito kasi ang layo-layo ng binyahe namin dito na makikita nyo na rin naman mamaya sa driving namin. Pero yung mga headrest kasi nito, no, meron siyang harang sa gilid. Kaya pag inantok ka, tapos gusto mong matulog, hindi basta-bastang mahuhulog yung ulo mo kasi may suporta siya. Lahat to hanggang likod meron. Parehong front seats din, electronic yung adjustment. So, hindi ka na mahihirapan sa paghila-hila pa. So, konting ganyan-ganyan ka na lang. Hindi ko lang alam kung may nakikita kayo, pero merong nawawala dito sa cabin. Nakakita nyo ba? Where's Wally? Hindi, wala kasi dito yung shifter, nawawala, di ba? Ang shifter niya, isang stock din kasi dito sa manivela. What happened? Bella? Take two. Nandito yung shifter sa manivela kasi. Meron naman yung premium na sunroof, heads-up display, tsaka DVR. So, magre-record na siya parang dashcam. Dito naman sa second row, no, napakaluwag. Ito yung normal driving position ni RM. Lagpas 2 fist ko yung knee room. Meron siyang mga seat back pockets. Meron ditong aircon vent. May Type A, may Type C na USB port. May hawakan both sides, tsaka ilaw. May sabitan at tsaka airbag dito sa B-pillars. Meron siyang bottle holders. May center armrest na may 2 cup holders. Merong 3-point seat belts, ISOFIX tethers. Yun, kompleto. Para mapakiramdaman nating maigi yung sasakyan, no, kailangan i-test drive natin to ng malayo-layo. At yan na nga ang ginawa natin. Asan ba tayo? Andito na tayo sa La Union. Oo, ang layo ng narating namin, di ba? At ngayon, pauwi na tayo para ngayon naman natin sabihin yung experience natin kahapon sa very long drive. Super very long drive. Oo, napagod kami kahapon. Sobrang grabe, no? Anyway, sa haba ng biyahe natin, ikwento mo muna yung suspension ng sasakyan. Ay, ang ganda. Ang ganda ng suspension nito. Tapos kasi, ngayon kasi, yung condition kasi dito sa La Union, kakatapos lang nung 2 bagyo na nagdaan. So, may mga parts kasi dito na may mga debris, tapos may mga kalsada na nasira dahil nga yung mga asfalto nabutas, so maraming pothole. Pero syempre, hindi naman namin shoot doon. Pero yung may mga parts kasi na yung lubak siya pag dinaanan. So, itong sasakyan na to, in fairness talaga, yung parang hindi mo iindahin, hindi sumakit yung katawan namin. Kahit sobrang layo. Plus, dahil nga dun sa mga malalalim na pothole sa kalsada,
ramdam ko yung accuracy ng steering nito, no? Sobrang responsive ng steering. Kasi pag nakita ko, mailbak! Ligo tayo konti. Ligo tayo. Pero ang galing ng handling. Very good. Dumating pa dun sa point na kasi syempre may mga sasakyan na nasa harapan namin. May parang bubulaga sa'yo na nandyan na. Tapos bigla na lang kami nautan. Pero, dahil nga mabibigla ka, gaganunin mo, ayun na, iwas naman namin. Napakaganda. Sobrang bilis ng steering. At ito pa, hindi lang kasi basta-basta yung steering nito, no? Meron din tong pilian na standard or sport mode. So nagustuhan ko kasi yung standard mode pagka sa city. Kasi pag nasa city ka, sobrang lambot naman nung standard mode niya na sobrang relax ka mag-drive. Pero kunwari kagaya ngayon, nasa provincial roads tayo, medyo matulin yung andar, tas expressway tayo mamaya, or kagaya nga nung kahapon, ang ganda naman ng sport mode kasi stable ka, no? So meron siyang firmness na yun nga, pang sports car, pwede. At saka yung pagka dire-diretso lang yung kalsada. So nakaganyan ka lang, nakapirmi ka lang. So yung yung sasakyan mo hindi rin parang gaganon-ganon, lalo na pagka may mga hangin. Steady ka lang na ganyan. Sunod na pag-usapan naman natin yung SHS system kasi yun yung advantage kasi nito, no? Hybrid kasi to, no? Plug-in hybrid. So pwede mo siyang i-charge or pwede ring gasolina yung gamitin mo. Pero yun nga, no, nung nasa expressway tayo kahapon or nandito sa city, yung acceleration nito, grabe, hindi ka kakapusin. Yung pag-overtake, walang kahirap-hirap, napakalakas ng hatak at napakatuli ng sasakyan nito. Pero napakatipid nito kasi yung gasolina namin kahapon, full tank namin yun, 'di ba, nung umalis. Ngayon ay makakauwi pa kami ng hindi magpapagas. Ganun siya katipid. Lagpas ng konti pa sa kalahati. Kaya napakatuli nito, no? Nagtutulong kasi yung engine nito, yung internal combustion engine, tsaka yung electric motor sa pagpropel ng sasakyan. Kaya para ka talagang missile. Maganda ang tuli ng acceleration. Pero pagka kunwari, nasa city tayo, kagaya ngayon, nagre-regenerative braking pa to. Ayan, negative 11 yung power. So, ibig sabihin, nag-charge siya ng 11. Papunta dito, sabihin na nating medyo madiin yung paa namin papunta kasi alam namin sobrang layo yung pupuntahan. Tapos, nakadali pa kami ng sobrang traffic. Oo. So, doon sa pagdadrive namin, ang na-discover ko kahapon, yung effortless normal driving, yung overtake ka, sunod ka sa traffic, may traffic, city, konting provincial roads, kaya nito ng 20 kilometers per liter. Yun yung easy, yung hindi mo iniisip. Pero, pagka kunwari naging conscious ka sa pagdadrive mo, kaya niya ng mas mataas pa doon. As in, yung iba sa amin, kinuwento lang kanina sa amin yung mga representatives ng AAP. Dito daw sa instrument cluster, lumalabas daw kaya nito ng 40 kilometers per liter. So, grabe, ganun siya. Pero syempre, yung conscious driving ka, tapos dahan-dahan talaga yung acceleration mo, expressway yon, ganyan. So, di ba? Imaginein mo, kaya 40 kilometers per liter, naka-crossover SUV ka na ganito kagwapo. Pero syempre, yung 40 na yan, maglagay pa rin kayo ng konting room for error doon. Hindi yan sasaktong 40. Lagyan nyo ng room for error. Pero, di ba, syempre, meron tayong normal driving kahapon, meron din tayong expressway driving, tsaka yung experience nila. Tapos yung rat-rat na pinakwento ko sa inyo, yung rat-rat driving natin, kaya nito 16 kilometers per liter. Rat-rat driving yun, full throttle. Tapos traffic pa, full throttle. So, bilib na bilib ako, no? Ibig sabihin nun, kahit magwalwal ka dito, mas matipid ka pa rin sa internal combustion engine. Grabe. Pero syempre, kung gusto mo makatipid, doon ka sa easy ka lang. Sa easy. Mas lalong tatagal pa yung gasolina. Gustong-gusto ko rin yung acceleration ng kotse kasi yung shifting, di mo siya nararamdaman. Yung galit, pagka gusto mong rumatrat ng konti, hindi mo rin nararamdaman. Actually, yung kahapon, nag-drive ako papuntang Baluarte. Parang chill ka lang, tas hindi mo nararamdaman din masyado na na parang tumutulin ka na pala. Yung kailangan maging conscious ka na lang, titingnan mo yung instrument cluster na, mabilis, kailangan ko pala mag-slow down. Pero kasi madadala ka kasi masarap yung pagdadrive. Kasi nga yung steering, nandyan lang, relax ka lang, yung suspension mo maganda, tapos yung sasakyan mo, hindi nahihirapan. Hindi mo nararamdaman na
pinapahirapan mo na pala siya. Ganun na. Isa pang nakakadali dyan, kasi yung size nito, no, sa labas kasi, compact yung size niya, no. Pero pag nandito ka sa loob kasi, ang luwag-luwag niya. So, ibig sabihin, kung compact siya sa labas, gaya ng dinadrive nga natin ngayon, yung mga kahapon kasi nga, may mga puno na nakatumba sa kalsada. So, may nakatumbang puno dito, may nakatumbang puno dito. May So, pathway kailangan iwasan mo rin siya, dahan-dahan ka, pero kasyang-kasya. Yung hindi ka kakabahan na hindi ka kakasya dun sa space sa kalsada. So, very good yon. So, i-ano na rin natin, no, kasi nandito na rin naman tayo. Nagtataka lang din kasi kami, no, medyo nasalanta, hindi pala medyo, no, nasalanta pala talaga yung La Union. So, nagtataka kami, wala sa news na ganito pala halos lahat ng mga puno, may mga tumba, yung mga yero, parang latang binuksan. Bigyan na rin natin yung opportunity sa video na to. Sana may makakitang news din, no, na pakita to para makapagpadala kayo ng mga relief goods dito sa La Union. Actually, hindi. Nakita ko to isang beses sa news. Kaso, hindi niya, parang hindi, para sa akin, hindi nabigyan ng justice yung grabe, yung kung gaano kagrabe naapektuhan yung buong La Union. Kasi parang, pinadaanan nila na may konting yung nagkaroon nga ng mga pothole, tapos natumbahan ng mga puno. Pero grabe talaga yung yung mga bahay, yung mga bubong nila parang pinipinglata. Tapos yung dating magandang dahil mapuno, tapos alam mo, natumbahan pa. Tapos makikita mo yung mga tao parang kawawa talaga. Kung may way, isip na lang, hindi ko rin alam. Huwag kayo magpadala sa amin dahil hindi rin namin alam paano ipapadala dito. Research na lang kayo, tapos padala kayo ng mga relief goods. Kahapon, nagdala naman kami ng konti lang naman, isang box ng damit namin na hindi na masyadong ginagamit. So, yun, kahit pa paano, sana makatulong din yan. Yun nga. Next na usapan naman natin, yung infotainment system. Kasi, all the way, simula sa Manila hanggang dito, nagpapalit-palitan kami, no? Android Auto, Apple CarPlay. So, lahat siya effective dito, tapos wireless. So, no need ka na may wire-wire pa. Tapos effective. Ngayon, syempre, enough natin dahil makaka-copyright tayo. Pero ang laki kasi nung screen. Kaya yung navigation mo, yung alam mo yun, kahit ganyan ka dito, nakatingin, nakikita mo dito side vision mo yung yung mapa. At saka yung niya, yung araw niya kasi, maaninag mo na dito kung liliko ka pakaliwa, pakanan. Basta makikita mo, kitang-kitang pakayan. So, very good yan. Very good sa akin. Yung acceleration niya, no, maganda. Yung braking, ganun din. Katumbas ng acceleration natin, ng accelerator pedal natin. Magandang-maganda. Tapos yung manibela nito, tilt and telescopic. Yung upuan, electronic adjustment. Sa likod din, maluwag. Lord, kamusta ka dyan? Maluwag. Yun. Surprising nga yung luwag dito sa diba? Plus yung bagahe namin sa likod, dalawang maleta kami ni Edward, tas may camera gear pa kami. May dalawang backpack pa, pero maluwag pa rin doon, kasya pa. So kung marami kayong gamit, may mga anak kayo, kasyang-kasya dyan sure sa stroller. Kasya. May kahon pa tayo kahapon ngayon kasi wala na. So all the time, no, ang gamit lang namin eco mode. Yun yung pinagmamalaki namin sa inyong matulin, parang missile, may pinopropel ka. Eco mode yun. May ibang modes pa to. Eto. Normal mode. Iba pa to, ha. Para sa akin kasi, yung eco mode niya, okay na ako. Pero ito kasi normal mode. Grabe, yung ulo ko, medyo, pag konting tapak mo lang, umuurong na yung ulo namin pa atras. So, ganun siya ka-powerful. Pero, hindi ko naman siya kailangan, no? Gustong-gusto ko yung eco mode kasi komportable lang siya, swabing-swabe, tapos matulin din. Hindi lang normal. Siyempre, dahil may eco, may sport mode din to. Lumalabas din pala dito sa screen, So, ayan, mas grabe yung acceleration. So, mas... yung kanina kasi, ulo lang yung gaganon. Yung ngayon kasi, leeg na may konting balikat palikod na. So, kung gusto mo nang matulin na sasakyan, very good to, pero matipid pa rin. Pero ngayon, gusto ko talaga yung eco mode, best mode to dito sa sasakyan na to. Wala ka nang kakailanganin pa unless gusto mo humataw ng sagad-sagad. Tsaka alam mo yun, na-appreciate ko rin kasi yung sa long distance driving. Gusto ko yung maraming mga lalagyan. Kagaya nito, no, kasyang-kasya yung water bottle natin na malaki dito sa cup holders. Plus, yung camera gear kasi namin, yan yung namang problema kami. Saan ba natin ilalagay yan? Pero dito kasi, merong second floor yung center console. Kaya yung case namin, lalagyan ng camera, nandun lang siya sa ilalim. Butas. So kunwari, gusto mo maglagay ng chips dun sa ilalim, chocolate, para habang nagdadrive ka mamaya.
shootan mo pa dito. Oo. O yan, buksan mo dyan. Maganda yung mga compartment nito. Tapos yung usual na sa mga door cards sa pintuan, nandyan pa rin. Oo. So, Yung ganda. shifter din niya kasi nandito sa stock sa kanan. So, wala dito. Ang Kaya nandito maluwag. lang, yung yung modes, yung lock, unlock, yung hazard, yung EV, yun na. Ito rin nga pala, no, yung controls ng aircon nito, wala siyang physical button, except dito sa auto, katabi ng mode ng sasakyan, drive modes ng sasakyan. Wala siyang pindutan kahit saan, pero yung screen nandito. Ang gagawin nyo lang, swipe up. Tapos lalabas na dun yung controls ng aircon. Yan. Yun na. Tapos dito, pwede nyong i-adjust syempre yung temperature tsaka yung fan speed. Tapos meron din siyang ayan yung ion filter. Ion filter. So, kung kunwari may huwag naman sana, may virus, no? Kaya niyang i-filter yun ng aircon system. Dual, climate control. May mga modes. May modes ang aircon. Rapid cooling, rapid warming, at saka smart mode. Yung smart deodorization. Pag may nautot. Maganda pala to, no? Utot-proof. Na-deodorize na, di ba? Ayan. Ay, naka. Okay. So, sabihin lang din pala natin, no, na yung gamit kasi namin dito, ito yung entry level. Meron ding top of the line. So, may mga konting pagkakaiba rin sila. Hindi man konti. Actually, konting difference lang sa price, pero ang layo ng pinagkaiba. Kasi, yung top of the line, merong adaptive cruise control, unang-una na. Merong advanced driver aid system. Merong sunroof. Merong heads-up display. Automatic yung tailgate. Oo, automatic maangat yung tailgate. May DVR. Yun, may DVR. Di ka na kailangan maglagay ng dashcam. Parang 100k lang idadagdag mo, pero sobrang daming dagdag. Kaya, alam mo yun, sulit na sulit to. Napakagandang gamitin. Wala kang masabi. I-test drive nyo para malaman nyo. Pero, konting dagdag lang, mas maganda. Grabe, di hama. Jump pack ka na. No? Sulit na yung dinagdag mo. Ang Jayco J7 SHS Comfort ay nagkakahalaga ng 1,449,000 pesos. Ang premium naman ay 1,549,000 pesos. Dito na tayo sa segment na The Good And the Bad. So, naman tayo, no? So, maganda yung sasakyan. Pero, ano yung hindi mo nagustuhan? Yung... Yan, hindi ko nagustuhan. Okay, may virus filter to. Yan, yung ionization yan. Ay, nako. Unang-una, kailangan kasing, yung kahapon kasi medyo umuulan. So, kailangan i-program mo yung sarili mo na yung control ng wipers ay nasa left. At meron siyang scroll. I-scroll mo siya pag ganon. Nandun siya sa stock. May pang-scroll doon na, yun nandun yung wiper. Kasi natin sa right side kasi, yun yung shifter eh. Yung right na stock shifter. Ako naman, pag driver kasi, no problem. Pero pag passenger kasi, gusto mong adjust ng volume, no? So, magta-touchscreen ka pa. Pero, sa akin kasi, driver, ako naman palagi nagda-drive. Nandito lang naman siya sa, nasa manibela naman yung controls. Kaya, easy lang. Actually, yun. Isa-swipe, mali din pala ako. Isa-swipe down mo lang pala, nandun yung volume. Sorry na. Nandun yung volume, yung adjust ng brightness. Actually, marami pala. Sorry. So, marami pa palang option doon. Swipe down lang pala. Pati yung electronic parking brake nandito sa screen, wala siyang physical button. Swipe down, tapos nandun siya. Pero pagka pinark mo naman, automatic na. Tapos pagka nag-drive ka kasi, automatic na rin nawawala yung parking brake. So, parang... Actually, hindi mo na kailangan yung parking brake kasi hindi mo na kailangan isipin yung parking brake kasi kusa nang nangyayari. Galing. Oo. Huwag mo lang kakalimutan yung i-park. Teka lang, ba't naging good? Well, sige, para may masabi lang tayo, no? Siyempre, 5-seater, hindi to 7. Pero, grabe naman, no? Dun sa presyo naman ito, no? Sulit to. Ang gusto ko naman, sana, meron kasi layo ng biyahe namin, diba? Sana meron siyang adaptive cruise control. Pero kung gusto mo yung gano'n, kunin mo yung top of the line. Oo, konting difference lang naman. So, sa good naman tayo. Sa akin, unang-una,
Yung power niya, gustong-gusto ko yung acceleration kahit eco mode sa expressway, hindi ka nakakapusin sa power. Tapos ang tipid-tipid sa gas. Imaginein mo, yung information display dito, kayang lumabas ng 40 kilometers per liter. So, di ba? Sobra yun. Pero syempre, hindi sinasabing yun. Nag-test naman yung AAP, so antayin na lang din natin yung ano talaga yung actual figures niya. Ako naman, ang nagustuhan ko dito, syempre yung styling sa labas niya kasi maganda siya. Tapos itong sasakyan na to kasi, para siyang karugtong lang ng katawan ko nung dinrive ko. Hindi ako nag-adjust ng bonggang-bongga. Parang nung sinakyan ko, nag-drive ako, tansyado mo na agad. Tapos ang ganda nga nung yung acceleration niya, parang karugtong lang talaga ng paa mo yung pedal. Yung kamay mo, karugtong lang din ng manibela. Tapos ako as babae, hindi mo na kailangan yung tingnan-tingnan pa para makita mo kung matatansya mo yung sasakyan, hindi na. Sobrang pag-upo mo, drive yun na lang siya. Gustong-gusto ko naman yung interior kasi komportable talaga yung seats kasi, di ba, layo ng biyahe, no? Kung hindi komportable yung seats, sobrang sakit na ng katawan namin. Correct. Pero babalik pa kami ng Manila ngayon, okay na okay yung katawan ko. Lahat ng yung siko ko, yung pinapatungan, yung sides, malambot kasi, pati yung upuan malambot, kaya relax na relax kang mag-drive. Gusto ko rin dito yung luwag, no? Kasi hindi mo akalain na pag tinignan mo siya sa labas, parang compact niya. Pero pag pumasok ka sa loob, wow, space! Magdidi-4 pa ka sa likod, o pwede ka pa nga humiga kung gustuin mo. Idadagdag ko lang, no, yung styling kasi nito, mas nagsha-shine siya pag may mga ibang sasakyan na katabi. Kasi pag katabi niya yung ibang sasakyan, parang sabi mo, kakaiba talaga yung itsura niya. Parang napaka-sosyal. Pero crossover, so yun niya, medyo rugged siya. Pero napaka-sosyal kasi ng itsura niya. Kasi tinititigan ko nung kami, nung nag-CR break kami. Pagkatabi niya yung mga ibang sasakyan talaga lumulutang. Gusto ko rin dito, no, yung malaking screen niya. Meron kasing ibang infotainment system na, naka-screen siya. Pero kumbaga, ang dami mong pagdadaanan para mahanap yung mga bagay na kailangan mo. Ito kasi, kahit na screen siya, nandun lahat ng controls na sa screen siya, hindi mo siya, yung swipe down tsaka yung swipe up, yun lang yung kailangan mo actually. Tsaka yung home, yun na. Wala na. Tapos lahat doon makikita mo, hindi siya komplikado. Hindi mo siya aaralin masyado. Last na siguro sa akin sa good, no, yung tipid nito sa gas. So, kung yun naman talaga yung hanap mo, yung tipid sa gas, very good. Yun na yung makukuha mo dito. Plus, dahil nga, plug-in tayo, hindi lang tipid sa gas. Kaya niyang hindi talaga gumamit ng gas. Hindi. Kasi kuryente, mag-charge ka na lang sa bahay. Di wala ng gas consumption, zero. Life-changing talaga pagka naranasan niyo yung tipid ng EV, HEV. Iba talaga yung parang pag natikman mo na, parang hahanap-hanapin mo na. Kung naghahanap kayo ng stylish na rugged na sasakyan, napakadaling i-drive, napakadaling tansyahin, parang karugtong na ng katawan nyo kung mag-respond, matulin, matipid, at hindi kayo mapapagod dahil sobrang komportable at ganda ng suspension, itry nyo na ang Jayco J7. Idagdag ko lang dyan yung tulin, tsaka yung tipid, tsaka yung pwede ka nang hindi gumamit ng gasolina. Pwedeng mag-charge ka na lang, kuryente ka, malaki talaga yung matitipid mo. Kung yan ang hanap mo, pumunta ka na sa pinakamalapit na Omoda Jayco sa inyo at i-test drive mo itong J7 SHS. Maraming salamat sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.